sakit! Aray! 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 Hindi ko magalayo pa ako. Ang sakit! Wala ka. Baka nanuno ka na. Uy! Matawa talaga to. Aray! Ang sakit! Aray! Ba't ako nandito? Sino ka? Huwag kang matakot. Isa akong kaibigan. Teka, parang naliligaw ka. Tutulungan kitang makauwi sa inyo. Ano daw yung nangyari noong araw na nawala na lang bigla yung punso mo? One time po, niyaya po siya ng, yung kaibigan niya, kapitbahay din po namin. Oo. Eh, siyempre po, sanay po yun doon sa Kakahuyan, kasi relocation po yung tinirhan namin. May mga ilog po doon. So, yung anak ko po, hindi po sanay doon sa ilog, sa mga kahoy. Eh, sinama po siya doon. Hindi alam ng nanay, nanay ko at ang kapatid niya. So, doon po, nawala po siya roon. Nang bumalik po siya, tila po ba, nag-iiba na yung ugali niya, yung kilos niya. Doon po siya, nauna po yung kaibigan niya. Eh, siya po yung nahuling umuwi po. Matagal ba silang nawala? Siguro po mga yung buong araw na yun. Anong kinikilos niya? Nagsasalita po siyang mag-isa, tapos parang tulala na po siya. Agad na umuwi si Myrna upang alagaan ang kanyang anak na si Rex. Anong nangyayari sa'yo, anak? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam. Nagkaganyan siya mula nung araw nung nawala siya, anak. Anak? Anak, ano nangyayari sa'yo? Namuha ang anak mo! Akin na siya! Anong ginagawa mo sa anak ko? Anong ginagawa mo sa katawan niya? Sinusumpa ko! Hindi mo na siya makukuha! Katawan ng anak ko! Ibalik mo siya sa akin! Hindi mo siya makukuha sa akin! Katawan ng anak ko! Iwanan mo siya! Hindi mo siya makukuha! Bitawan niyo! Sino ka? Iwanan mo ang anak ko! Umalis ka sa katawan ng anak ko! Rex? Ma? Rex? Rex, anak ko. Ano? Anak. Ma? Anak. Anak. Ano nangyari sa'yo? Andito na ako, anak. Andito na ako. Rex, tumigil ka na. Akin ang anak mo! Hindi mo siya makukuha! Umalis ka sa katawan ng parang awa mo na! Tawan niyo ako! Bayan mo ang anak ko! Anak! Anak! Please! Bitawan mo yan, anak! Iwanan mo ang anak ko! Bitawan mo siya! Bakit mo ba ginagawa ito? Lumayan mo na yung anak ko! Iwanan mo na siya! Mahal na rin!
ka magagawa! Simula pa lang, pinatay mo na yung sariling anak mo sa malaloob! Tawad niyo ako! Tawad niyo ako! Ini anak mo! Tawad niyo ako! Simulan mo ako ang anak mo! Akin na ang anak mo! Sinusumpa ko yan! Tawad niyo ako! Diba? Iwanan mo ang anak ko! Balik mo na siya sa akin para awa mo na! Ikaw pumatay sa sarili mong anak! So ano-anong mga ginawa mo mga pamaraan para mapabuti yung kondisyon ni Rex? Uminto po ako sa pagtatrabaho. Tapos doon tinutukan ko po siya. Doon na po ako tumira sa Bicol. Hindi na po ako bumalik sa Maynila. Nag-resign na po ako ng Nag-resign trabaho ka, para oo. doon na lang po akong mag-stay. Saan mo pinatignan si Rex? Saan? Saan kayo nagtungo? Mga albularyo po. Albularyo. Opo. Sunugin ka ng liwanag ng Diyos. Tablan ka ng kanyang kapangyarihan. Gapusin ka ng kanyang kabanalan. Panginoon, balutin mo siya ng iyong banal na apoy. Linisin mo ang kanyang dugo, isip at kaluluwa. Wakasan mo ang anumang sumpa, anumang pananakot, anumang pang-aalipin. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Deus omnipotens, lux eterna et invicta. Expelli omnem spiritum immundum et malignum. Kinukulang po ba ang anak ko? Hindi. May itim na duwende ang sumasanib sa kanya. Ngayon, maalala mo na ang buong kaganapan kung bakit kanya ginagambala. Ba't ako nandito? Sino ka? Huwag kang matakot. Isa akong kaibigan. Teka, parang naliligaw ka. Tutulungan kitang makauwi sa iyo. Bago ka umuwi, kumain ka muna. Ayoko. Tsaka anong klaseng pagkain yan? Ba't kulay itim? Sambaho! Ayoko dito. Gusto ko na umuwi. Maawa kayo sa akin. Nung dating naikwento po niya, sinama daw siya ng isa sa palasyo, sa mga ganon. Tapos, sinama siya sa Palasyo ng Duwende. palasyo ng Opo. Duwende. At ano daw ang nakita? Anong ginawa niya sa palasyo ng Duwende? Napakaganda daw po. Tapos hinainan po siya ng mga pagkain po, yung mga itim na pagkain po. Pero ayaw daw po niya, nagalit, tinabig niya, parang tinabig niya yung pagkain, yung sa lamesa, mga itim, kasi hindi siya sanay doon. Oo. Nagalit daw sa kanya eh. Aha. At tapos? Kaya yun, nung nakauwi na siya, siguro kaya nung nagalit siya, ayun, naging tulala na siya, parang gano'n na po. Oo. Nanlilisik na yung mga mata niya, mga gano'n. Tama ba yung natatandaan ko na dyan sa kwentong yan puti yung duwende, pero nung ayaw niyang kainin yung pagkain na itim, naging itim. ang mga duwendeng kasama niya. Opo. Tama ba yung akin naalala? Opo.
At iba na daw yung itsura ng mga duwending na nakaharap niya. Iba po. Ano ngayon ang nangyari doon? Ayun po mga itim na duwende po. Kasi yun po yung nagpapaano sa kanya, parang masamang espiritu. Oo nga. Yun ang nagmatapang. Kaya naging matapang siya. Tapos minsan nung gumagapang na po siya. Gumagapang na po siya sa sahig. Tapos yung mata niya parang kaganon, nanlilisik na. Nanlilisik yung mata niya? Opo, sumisigaw siya maghapon. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na pinahirapan ng itim na duwende si Rex. Hindi iniwan ni Myrna ang kanyang anak at kumonsulta din sila sa ibang mga manggagamot. Subalit bigo sila na matulungan ng mga ito